Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News! Magandang Monday morning, Bayambang! Ako po si Riza May Onza. Ako naman po si Gerald Marceliana. At kami po ay mula sa Municipal Administrator's Office. Narito na ang buong pwersa ng LGU Bayambang. Maghahatid sa inyo ng mas pinalakas at mas pinalawak. Mga maiinit at napapanahong balita. Ito ang Bayambang Gen News! $120-day supplementary feeding programs sa CDCs. Sinimulan na. Noong February 7, nagumpisa na ang 120-day supplementary feeding program ng DSWD sa lahat ng 74 Child Development Centers ng Bayambang sa iba't ibang barangay. Ayon sa ulat ng MSWD Child Development Focal Person, kabilang dito ang mga piling food items na siguradong puno ng sustansya para sa nutrisyon ng child development learners. OFW Federation nagsagawa ng feeding activity. Isang feeding activity rin ang isinagawa ng Federation of Overseas Workers of Bayambang noong February 7 sa Barangay Ligi kung saan may 20 pupils ang naging benepisyaryo. Isa sa mga proyekto ng federasyon ang feeding program kung saan lahat ng mga daycare center sa Bayambang ay kanilang lilibutin sa pakikipagtulungan ng Peso Bayambang. Water Refilling Station, muling inappraise at inassess. Ang Assessor's Office ay nagkandak ng reappraisal at reassessment ng mga water refilling station. Sa nakaraang linggo, sila naman ay nagtungo sa Barangay Tampog, San Vicente, Warding, Managos at Wawa. Pinapaalalahanan ng departamento ang lahat ng operators at owners na mag-report kaagad sa Assessor's Office sa oras na tumigil ang kanilang operasyon upang agad ding matigil ang kanilang nakatalang bayarin. Mga ayudang pataba ng DA, hinakot para sa mga nasalantan ng bagyong Karding. Hinakot noong February 28 ng Agriculture Office ang mga pataba sa Pangasinan Research and Experiment Center, Santa Barbara na inilaan para sa mga nasalantan ng bagyong Karding noong nakaraang taon. Kabilang dito ang 75 bags na Muriate of Potash, 190 bottles ng Carrageenan, 90 packs ng Biocozyme at 90 packs ng Amo. Ang mga ito ay inilagak sa Municipal Warehouse sa Barangay Telbang. Empleyado ng motor pool, nag-surrender ng napulot na wallet. Isang empleyado ng LGU ang nag-surrender sa Administrator's Office ng napulot niyang wallet na naglalaman ng cash at mga ID sa Barangay Bani noong February 9. Siya ay si Amadito Vinluan ng Municipal Motor Pool. Kaagad ding na-claim ng may-ari ang wallet nito sa naturang tanggapan matapos siyang makontak sa kanyang Facebook account. Isa pang honest employee ng LGU, pinasalamatan. Isa pang honest employee ng LGU Bayambang ang umani ng pasasalamat matapos nitong ibalik ang mga napulot na cellphone at wallet na may cash sa mga nagmamay-ari nito sa 3 pagkakataon. Siya ay si Sergio de los Santos ng Sangguniang Bayan na dati ring nanilbihan bilang Sangguniang Kabataan member ng Barangay Langiran. DSWD SLP Silkscreen Printing Shop, binuksan sa San Gabriel 2nd. Isang ribbon cutting ceremony ang isinagawa para sa pagbubukas ng isang silkscreen printing shop ng SG Printing Services, SLPA sa San Gabriel 2nd sa pangunguna ng DSWD at BPRAT noong February 2. Ang small-scale enterprise na ito ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Mayor Nina, may munting reward sa mga winning athletes. Muling kinilala ng LGU ang mga nagsipagwaging atleta sa ginanap na Schools Division 1 Pangasinan Athletic Association Meet 2024. Gaya nung nakaraang taon,
nagtamo ng pinakamataas na ranggo ang DepEd Bayambang 1 at 2 sa nasabing palaro. Bukod sa pag-aproba ng 450,000 na financial assistance mula sa LGU, si Mayor Nina ay nangako ring magbibigay ng jersey sa mga nagwaging atleta at libreng merienda sa Niñas Cafe. BFP may babalas sa lahat. Sunod-sunod kamakailan ang insidente ng sunog sa ating bayan. Kaya't muling nananawagan ang Bureau of Fire Protection sa lahat na magdoble ingat lalo na't panahon ngayon ng El Nino o tagtuyot. Inaabisuhan ang lahat na i-double check ang kanilang mga saksakan sa bahay at lutuan. Ipinapaalala rin ang lahat ng residente na labag sa batas ang pagsunog ng basura, kabilang ang mga inipong kumpol ng natuyong dahon o dayan, at maaaring magmulta o huliin ang sinumang lalabag. Puspusang training isinagawa para sa PRDP. Ang Municipal Project Management and Implementing Unit ng LGU para sa Philippine Rural Development Project ng World Bank, DA at LGU ay nag-training ukol sa contract management, construction supervision, financial management at geo mapping noong February 5 to 9 sa Orchard Hotel, Baguio City. Ang mga resource speakers ay galing sa iba't ibang tanggapan ng DA PRDP. Libreng delayed registration of birth, nagpatuloy. Nagpatuloy ang Local Civil Registry Office sa kanilang libreng mobile registration activity para sa delayed na pagpaparehistro ng kapanganakan sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Statistics Authority. Nitong mga nakaraang linggo, sila ay nagtungo sa Barangay Duera, Cadre Site, Asin, Zone 2, Zone 7 at Malambung Sur. Mayroong 58 beneficiaries sa aktibidad. Ilang piling kawani sumabak sa ICS 5 training. Ilang piling kawani, kabilang ang 3 department heads at 22 staff mula sa iba't ibang departamento ang sumabak sa pina-level up na training sa Incident Command System o ICS 5 sa tulong ng National DRRM Council kasama ang OCD Region 1 mula February 12 hanggang 16 sa Morac Hotel, Calasiao. Dito ay sinanay ang mga trainees na nagtapos ng ICS 1, 2, 3 at 4 na maging mas magaling bilang isang incident manager at ICS course facilitator sa pagkandak ng ICS seminar training sa iba't ibang lugar sa Rehiyon 1. Mayor Nina may ice cream treat sa Valentine's Day. Noong araw ng mga puso, may sorpresa si Mayor Nina Sequiambao na libreng sorbetes na mula sa Bani Delicious Ice Cream para sa mga empleyado at kliyente ng munisipyo. Ang munting treat ay naghatid ng saya sa lahat ng pumila sa gitna ng mainit na panahon. Bayambang MNOW, formal ng pinarangalan ng NNC. Formal ng pinarangalan si Bayambang Municipal Nutrition Action Officer Venus Veno bilang isa sa top 10 MNOWs nationwide para sa taong 2023 sa ginanap na awarding ceremony ng National Nutrition Council noong February 12 sa Manila Hotel. Nagpapasalamat si Ms. Veno sa inspirasyon at suporta ni na Mayor Nina Sequiambao at Vice Mayor IC Sabangan at ng buong Team Kiambao Sabangan. RH2, Top Performing Newborn Screening Facility. Ang Rural Health Unit 2 ng Bayambang ay pinarangalan ng Newborn Screening Center ng Northern Luzon noong February 5, bilang isa sa mga top performing newborn screening facilities ng Rehiyon 1 sa primary care category. Ito ay base sa naitalang unsatisfactory rate na 0.00 sa second quarter noong taong 2023. It's Trivia Time! Alam ba ninyo na ang ating municipal administrator ang kauna-unahan at natatanging babaeng administrador sa kasaysayan ng LGU Bayambang? Si Atty. Rodeline Regina Sagarino Vidad ay dating naging Miss Bayambang. Pagkatapos, siya ay nanalo bilang first runner-up sa Limgas na Pangasinan. Bago maging administrador, siya ay nagtrabaho bilang Presidential Management Staff sa Malacanang at pagkatapos ay sa National Anti-Poverty Commission. At alam ba ninyo,
na sa Administrator's Office dumadaan ang lahat ng mahalagang papeles ng munisipyo bago ito makarating sa alkalde? Ito ay dahil ang Municipal Administrator ang tumatayong alter ego ng Municipal Mayor at siyang nagsisiguradong maayos, mabilis at mahusay ang lahat ng transaksyon ng munisipyo sa paghahatid ng iba't ibang serbisyong publiko. At iyan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak Total Quality Service. Muli, ako po ang inyong lingkod, Gerald Marceliana. At ako naman po, si Riza May Onza. At kami po ay mula sa Municipal Administrator's Office. At ito ang Bayambang Bayambang News!